Sama-sama nating i-declare na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord.
Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Yan. Welcome po sa ating Midweek Fellowship. Alam ko po na tayo pong lahat ay sabik na mapupuri at magpasalamat sa ating Panginoon. At alam ko po na ang lahat ay umaasa sa pagpapalang ating makakamtam ngayong gabing ito. Dahil tapat po ang nangako sa atin. Amen? Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Let's clap our hands and declare that He is great and He is good. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountains. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I
glory to your name, oh God. Hallelujah. 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 Oh, praise your name, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, for your love. Thank you for your goodness, for your faithfulness, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy nga kaming aawit, sasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Itataas ang aming puso, ang aming buhay, ang aming awitin, ang aming mga kamay, ang lahat sa amin, Panginoon. Tunay nga ikay dakila sa lahat, O Diyos. Sa lahat ng panahon, hindi ka nagbago, O Diyos. Nananatil ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Ito'y magpakailanman, O Diyos. Kaya tunay nga nang wala nang makakapaghiwalay pa sa pag-ibig mo. Walang karamdaman, walang pagsubok, pangangailangan. Hallelujah. Kaya sa oras na to, sasalamatan ka namin, tataas namin ng iyong dakilang pag-ibig. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, kasalanan, pagkukulang, Panginoon, minahal mo pa rin kami maging sino man kami. At patuloy nga aming tinatanggap sa iyong dakilang presensya, Panginoon. Hallelujah. Without you, Lord, we are nothing. Wala kami sa oras ito na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Kaya, O Diyos, dinggin mo ang aming puso nagpupurit, nagpapasalamat, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the love, for the sacrifices you have made on the cross, Lord. We are not worthy of it, Lord. But you are worthy of our praises, Lord. Hallelujah. My church, let's continue to worship the King of Kings and Lord of Lords with all of our hearts. Let's sing how worthy He is. Let's sing about His love, His grace, His goodness, His faithfulness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came.
Purihin po natin ang Panginoon. Yan, salamat po sa Panginoon. Alam ko po na naihanda na po natin ang ating sarili sa mga awitin na ating napakinggan. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoon. Na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Sa series po na Certainty Amidst Uncertainties, na topic po ay Jesus Never Fails. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa pagsisimula po ng gawain natin sa araw na ito, hilingin po natin na samahan tayo ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga salita katulad ng ginagawa natin. Sa pagkatunay, hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Manaming Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan. Sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, hinihiling namin na ikaw magturo, magpaunawa sa amin ng mga bagay na gusto mo, Panginoong, matutuhan namin, mga bagay na makatutulong para lumago pa kami sa aming mga pananampalataya. Mga bagay na makatutulong upang makapatuloy kami makapaglakbay na nakasusunod sa iyong kalooban. Mga bagay na kailangan namin marinig upang tumatag sa pananampalataya. Mga bagay na magdadala sa amin ng mabuting pagpapala, Panginoon. Sa hapong ito, huwag po ang aking kahinaan, huwag po ang aking karunungan, kundi ang karunungan lamang nagmumula sa iyong mahayag. Magdala ito ng pag-asa, pananampalataya, kaligtasan at pagpapala sa lahat ng makaririnig katulad ng lahi ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas at ang dakilang anak ng Diyos. Amen. Sa hapon po ito, ang atin pong magiging paksa ay bahagi pa din ng seryeng Certainty Amidst Uncertainties. At ang paksa po natin na pagtutuunan ng pansin sa hapong ito ay sa sentro sa paksang Jesus Never Fails. Indeed, in this world, we're gonna face a lot of uncertainties. But in the midst of these uncertainties, there's only one certainty. No? And the question is no longer, what is this certainty amidst uncertainties? But rather, no, the question is, who is this certainty amidst uncertainties? There's no one but Jesus. And the good news is, Jesus never fails. Alam niyo po, tayong mga tao, no matter how we try, no matter how we give our best, there are situations or events in our lives that is really hard to conquer. And in fact, no, may mga pagkakataon po na sinasabi nating ibinigay ko naman lahat. Kaya nga po, di ba, parang may isang awit, but my best wasn't good enough. No? Ibig sabihin, yung pagkabigo sa isang tao is very natural. It is part, no? It is part of our Christian journey. Kung tayo ay mabigo, no? At kung tayo man po ay dumadaan ngayon sa pagkabigo, it could be failure in terms of relationship, no? It could be failure in terms of yung financial condition, no? Or financial status na meron tayo ngayon. Pwedeng failure in terms of meron tayong pangarap pero hindi tayo napunta doon sa mga bagay na pinapangarap natin. Or we're desiring power pero hindi natin nakuha yung bagay na dinidesire natin. And we might be in a condition right now that we were totally down, frustrated, no, disappointed, and worse, no, we might be depressed.
The good news is this: as children of God, we may fail, but our God, the Lord Jesus Christ, will never, ever fail. And the good news is, sabi niya, sabi ni Apostol Pablo, ngunit salamat sa Diyos. No? Bagamat yung minsan kasi nandun tayo sa nandun tayo sa punto na parang wala na. Have you, have you been in a point of your life that you feel cornered? That you feel you've been put into a trap? Parang wala ka ng kawala. Wala ka ng kayang gawin. And you are totally, parang your life is a mess. Parang your life is all about failure. Listen to me. There is a way out of it. No matter what we are going through in this life, there is a way out of it, and Jesus is the way out of it. Wala na nga akong magagawa. How can I get out of this miserable situation where I am right now? Well, I am telling you, we have Jesus. No? Kung hindi man natin kaya umalis sa sitwasyon natin, no? At hindi man tayo maalis sa sitwasyon natin, ayun, na kinapapalooban natin, may pangako ang Diyos. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay. Bakit? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. When we are one with Jesus, no matter how we fail, and no matter how we fail ourselves, sometimes it's not other people that causing us to fail. Sometimes tayo mismo po yung nagkakos ng failure sa ating sarili. Pero kapag kumaharap na tayo sa ganitong sitwasyon ng ating buhay, remember this: you are one in Christ, and Jesus will never ever fail. The world will tell to you, you failed. And you will always fail. You're a failure. But this is not your identity in Christ. Your identity in Christ is that we will always emerge victoriously because our Master, the Lord Jesus Christ, will never fail. Let's see it coming from His Word. Tingnan po natin Marcos chapter 5 verses 21 to 43. Ang sabi po, si Jesus ay muling tumawid sa kabilang ibayo, sakay ng isang bangka. Nagsiksikan sa kanya ang napakaraming tao at siya noon ay nasa tabi ng lawa. Narito, lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga, nagngangalang Jairo. Pagkakita niya kay Jesus, nagpatira pa siya sa kanyang paanan, no? As a sign ng kanyang paglapit. Siya ay namanhik ng lubos na nagsasabi, nag-aagaw buhay ang anak kong dalagita. Sumama ka sa akin. Ipatong mo sa kanya ang inyong mga kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama si Jesus sa kanya. Sumunod kay Jesus ang napakaraming tao at nagsisikan sila sa kanya. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo. Siya ay lubhang naghirap sa maraming manggagamot na tumingin sa kanya. Naubos na ang lahat ng ari-arian, ngunit hindi pa rin siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalo pa siyang lumubha. Namarinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus. Hindi po niya ang damit ni Jesus. Inisip niya, kung mahihipo ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Tagling na ampat ang kanyang pagdurugo at nalaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya mula sa sakit na nagpapahirap sa kanya. Kaagad ding nalaman ni Jesus sa kanyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Pagbaling niya sa karamihan, nagtanong siya, sinong humipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Ngayon ay nagtatanong ka, sinong humipo sa akin? Nagpalinga-linga pa rin siya sa palibot upang tingnan ang babaeng gumawa nito. Ang babae natatakot at nanginginig sa pagkaalam ng nangyari sa kanya. Siya ay lumapit at nagpatira pa sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan.
Sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa, gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Habang nagsasalita pa si Jesus, may mga taong dumating mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Sinabi nila, ang anak mong babae patay na, bakit inaabala mo pa ang guro? Ngunit ang marinig ito ni Jesus, kanyang sinabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Hindi niya pinahintulutang sumama sa kanila ang sinuman maliban kina Pedro, Santiago at Juan na kapatid ni Santiago. Siya ay dumating sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Nakita niya ang pagkakagulo ng mga tao, may umiiyak at humahagulgol ng gusto. Nang nakapasok na siya, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagkakagulo at umiiyak? Ang bata ay hindi patay, kundi natutulog lang. Pinagtiwanan nila si Jesus. Nang maitabuhay niya ang lahat, isinama niya ang ama at ina ng bata at ang mga kasama niya. Pumasok sila sa kinahihigaan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, Talita Kumi. Ang ibig sabihin nito ay, Dalagita, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Agad na bumangon ng dalagita at lumakad. Siya ay 12 taong gulang na. Lubang namangha ang mga tao, mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na huwag itong ipaalam kahit kanino. Sinabi niya na bigyan nila ng makakain ang dalagita. Mula sa kwentong ito, we can realize a lot of things. Number one, sa pagsisimula pa lamang ng kwento, the thing is, nung may narinig sila patungkol kay Jesus, kapwa itong pinuno ng sinagoga at itong babaeng inaagasan ay hinanap si Jesus. And both of them were in a deep trouble. No? Katulad ng sinasabi ng kwento, yung babae ay inaagasan ng dugo for 12 years. And for 12 years, no, ang sabi ay, naubos na ang kanyang salapi sa kapapagkamot, subalit hindi man lang bumuti ang kanyang kalagayan, bagkus ay lumubha pa. So she is physically suffering at the time. No? O ba naman yung 12 taon ng inaagasan ng dugo. And worst, naubos na ang kanyang kayamanan, pero hindi bumuti kahit kaunti man. Bagkus, lumubha pa. So parang, there's no way for her to be healed. Ang dami na niyang doktor na hinanap. Ang dami na niyang doktor na nanapitan. But none of those were able to heal her. And so, at the back of her mind, she told herself, mahipo ko lang laylayan damit ng Panginoon ni Jesus. Ako ay gagaling. That is what is in her mind. Mahipo lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. And then, here's another guy in the name of Jairus or Jairo. Isa siyang pinuno ng sinagoga and her daughter is about to die. No? Nag-aagaw buhay. And no one else own this life that we have na hindi natin alam kailan kukuhanin ng Diyos. Kayang pahabain, kayang paisiin ng Diyos. No? Even the doctors who have knowledge in taking care or in helping us maintaining a good physical condition. Pero they cannot sustain our lives. They cannot give life. No? Hindi na kaya magbigay ng buhay. And now here comes the problem. Nag-aagaw buhay ang anak ni Jairo. Pero si Jairo, his faith tells him, sumama lang ang Panginoon at mapatungan lang ng kamay ang kanyang anak. And he firmly believed that her daughter will recover and will get healed.
Yun yung kanyang pananampalataya. Kaya lumapit sila kay Jesus. You know, this is the good thing about these two Bible characters. Sometimes, kahit po ako, when we are overwhelmed with our problems in life, no, humahanap tayo nilalagay natin yung paghahanap ng solusyon sa ating mga kamay. But these two, they know who is the solution over your life's crisis, over your problem. Jesus. And so, they approach the Lord Jesus Christ without hesitation. Sa simula, ang sabi, ito din yung, there was this question in the Bible, isang Bible character na, ang pagkakatanda ko ay bulag, at sinabi niya, anak ni David, mahabag ka sa akin. And so the Lord Jesus Christ turned on him and asked him, diba parang sabi niya, kung ibig mo, gagaling ako. And you know, the good news about the Master, the good news about the Lord Jesus Christ, hindi lang po siya makapangyarihan. You know, the good news about this Jesus that we are being worshipped is that He never fails. Hindi siya nabibigo. At hindi siya nabibigo. Kaya ang sabi niya, ibig ko, gumaling ka. From this word, or from these words that proceeded from His mouth, dalawang bagay po natin yung marirealize natin. He is not just capable, He is also willing. What is capability kung wala namang willingness na magpagaling? Wala namang willingness to tulong. Pero kay Jesus, makikita natin whenever He is being called, whenever we approach Him, He will never turn His back unto us. Nung sinabi ng lalaki na sumama siya para patungan ng kamay ang kanyang anak, sumama siya. Nung lumapit yung babae at hinipo ang laylayin ng kanyang damit, ora mismo, naampat ang kanyang dugo. Even, parang panakaw yung babae Yung babae nga, she did not even ask for Jesus' consent. But it is her faith na pag nahipo ko yung laylayin ni Jesus, I will be healed. So hinipo niya. Hindi niya hiningi ng permiso, hiningi niya ng paalam. Basta yun ang kanyang pananampalataya. And she was healed. No? Gumaling siya. She gets healed. Itong babaeng ito na inaagasan ng dugo for about 12 years. Hindi na pagaling ng mga doktor, but Dr. Jesus healed her. Why? Because Jesus never fails. I think, isa sa pinaka-number one na kalaban na mayroon tayo na it's hardest to defeat. Ito kwento na ito, yung pag-aagaw buhay. Sapagkat ang Diyos lang ang nagmamay-ari ng buhay. And as we can see from the story, no? Nagtatagal ba yung bagay na hinihintay mo? Which makes you more frustrated. Nandiyan ba ang Diyos para tulungan ako? Have you ever asked that question to God? Ano ba ginagawa ng Diyos? Naglilingkod naman ako. Lumalapit naman ako sa Kanya. Pero bakit parang wala siyang ginagawa? Well, I'm not really perfect. But I know God is in the business of transforming my life. God is in the business of, blessing me as His child.
Not because I am deserving, but all because of His grace. Pero, ba't hindi ko makita yun ngayon? Nasaan siya? Katulad ba kayo ni Jairo? Na parang may ganito kayong pakiramdam? Although it was never mentioned in the Bible. Pero parang siguro kung tayo, tika, nauna ako eh. Bakit nauna pa siyang gumaling? Nauna kong inilapit yung anak ko and actually, he is about to go where my daughter is. Pero parang ang daming delay. Parang ang daming delay. Naharang pa siya nitong babae na inaagasan ng dugo at nauna pa siyang gumaling. Samantalang ang intensyon talaga nila, puntahan yung kanyang anak. Gumaling yung babaeng dinudugo. Pero ito na ang balita mula sa kanyang mga tauhan. Huwag niyo nang abalahin ng guro. Patay na ang inyong anak. Parang sakit naman. Parang sakit naman. Lord, ako naman yung nauna. Lord, ito na yung gusto natin, di ba? Di ba, Lord, ito, pumayag ka na. Lord, di ba kalooban mo naman na gumaling yung anak ko? Sasamahan mo nga ako eh. Pangako mo nga eh. Hindi mo ako iiwan, ipababayaan man eh. Pero, why at this point you have left me? Bakit yun pinagaling mo? Bakit yung anak ko parang ganito siguro? Bakit yung anak ko, you have let her die? At alam nyo, God really knows our heart. And Jesus told him, no, in other versions of the Bible, huwag kang mabagabag. Manalig ka. Kapag dumadating na tayo dun sa lowest point of our lives, when things are becoming uncontrollable, when we are facing difficult situations, when we are in the midst of uncertainties, God is calming the raging seas in you and is telling you right now, huwag kang mapagabang. Manalig. God works, no? Sabi sa Roma 8:28, ang Diyos ay gumagawang kasama ang nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag niya ayon sa Kanyang panukala para sa kanilang ikabubuti. But we need to trust God. We need to give our faith and confidence in Him, not just 99.99%, but we have to give it wholeheartedly to Jesus, as in God demands from you 100% of your faith. Ang ibig ng Diyos, yung buong pagtitiwala. Now, no matter how difficult the situation may be, my Jesus will never fail. Minsan mabigat yun kapag mabigat na ang sitwasyon. But look at the scenario of this gentleman, because God only works in our lives when we put our trust and faith in Him. Sabi ng ibang tao, ano ba ang ginagawa niya? Patay na yan. You know, God sees things different from the way we see it. In the case of the people during the time of Jairo, anong sabi? Sa tingin ng mga tao, patay na siya, ang kanyang anak. Pero ang tingin ni Jesus, natutulog lang. Ang sabi niya, Talita, Kumi. And the rest is history. The daughter of Jairus recovered. Nagising. Bumangon. Because she was commanded by the master. Bumangon ka. Dalagita, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Now, when we are at this point of our lives, in our Christian journey, tapang-tapa ba tayo financially?
physically, spiritually, psychologically, emotionally. What? Tell it to Jesus. Pagod na pagod ka. Kung dapang-dapa ka, sabihin mo lang kay, sinasabi sa ni Jesus, is calling your name. Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Are you tired? Are you in deep trouble? Are you in great crisis? Something that is unexplainable, immeasurable, hindi na pwedeng maintindihan. Sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus, the same words that he spoke in this dying lady. Actually, hindi na dying, patay na pala eh. Hindi ka papatay. Pero sinasabi niya, mula sa iyong hindi magandang sitwasyon, bumangon ka in Jesus' name. Alam niyo po, I would like to share with you this afternoon 2 stories. Number 1, yung story ni Jairus at saka po nung babaeng inaagasan, they're not close to Jesus. They don't even have an affiliation with Jesus. But Jesus Christ healed them. Jesus Christ made the daughter of Jairus live again. No? That's the wonder, no, ng pagsampalataya kay Jesus. Now, ikaw na anak ng Diyos. Ikaw naman yung ikaw yung kinakausap this time ng Diyos. May relasyon ka kay Jesus. Kilala mo si Jesus. Sumasampalataya ka kay Jesus. Well, I have another story to tell you. This time, let's talk about the life of someone who is close to Jesus. Oh, sorry po. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at pinapatawag ka. Ang eksena, namatay na kapatid ni Marta at Maria na si Lazaro. Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. See, just like the other 2 characters, when they know that Jesus Christ is coming to their house, that Jesus is going to visit them, hindi nila hinantay. Sinalubong nila. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas. Sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ipupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, this is so heartbreaking. Kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. This is a very powerful word coming from somebody who is very close to Jesus, coming from someone who is really believing in the power of Jesus, coming from someone who is not doubting even a single thing, no? Parang walang kahit na anong bahid. Panginoon, kung narito ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niya umiiyak si Maria. Ibig sabihin, God can feel how we feel at a given time. This is the good news about Jesus. Hindi ka lang niya kilala. If you are broken, if things are really happening in such a way that you are not expecting it, ang bigat-bigat sa iyo lahat ng bagay, kung sa piling mo walang makaintindi sa iyo, sabi ng salita ng Diyos, nahabag si Jesus
at nabagabag ang kanyang kalooban na makita niya umiiyak si Maria. Alam niyo po pala, ito pala yung maganda. With the God who never fails, with Jesus who never fails, every tears that are flowing in our eyes, napapagbag ang kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong agad ni Jesus, saan niyo siya nilibing? Sumagot sila, Panginoon, halik kayo, tingnan niyo. Tumangi si Jesus, kahit sinabi ng mga Hudyo, tingnan niyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. And do you think si Lazaro lang ang mahal na mahal niya? John 3:16, For God so loved the world. Hindi lang si Lazaro, hindi lang ang sanlibutan, lalo pa ikaw na anak ng Diyos. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bula, bakit hindi niya napagaling, napigilang mamatay si Lazaro? Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglilibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. This is totally impossible. But is there anything impossible with the Lord? Is there anything impossible to the Lord Jesus Christ? Will Jesus fail? Do you think He will fail this time? Kanina kasi yung, yung, yung babaeng namatay, kamamatay lang niya. But this one, patay na for 4 days. So, ilang bang taon na bigat ka na dyan sa dalang. Sinabi Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya it's always an issue of faith. It's not about what we can do over the situation where we are. Sinasabi ng Panginoon sa akin, ang sinasabi ng Panginoon sa inyo na walang imposible, sumampalataya tayo kahit na there is no reason for us to believe in God. Even in doubting, nakakatuwa to say this, even in doubting, sumampalataya ka pa din. Kahit marami kang tanong, sumampalataya ka pa din. Kahit masakit na, sumampalataya ka pa din. Kahit parang tahimik at walang nangyayari, sumampalataya pa din tayo at umasa pa din sa Diyos. Kahit inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat diningnig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. He's always giving a command that is impossible to happen. This time he's commanding a guy to go out of his tomb. When in fact, he was very there for about 4 days. Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Nito si Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalakad siya. Kaninang sabi ng Panginoon sa kaso ng babae, bumangon ka. Now, Jesus is commanding you. Sa sitwasyon na kinapapalooban mo na pabigat, sabi ng Lord, get out of that situation. Are you Peter at this point in time? Nakalakad ka sa tubig pero lumulubog ka ngayon. Lumabas ka. Si Peter at that time, what he did,
humingi siya ng tulong kay Jesus. And when Jesus extends his hands on him, Peter grabbed his hand. Ang sabi ni Jesus, ano man yung sitwasyon mo na bumabagabag sa iyo, isang sitwasyon ng buhay na hindi mo na kayang labasan at wala ka nang magagawa, sabi niya, and this is what He wants for you, lumabas ka, bumangon ka. We have God in the name of Jesus, where nothing's impossible. Sabi nga ni Jesus, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagalat na bibigatan ng pasanin niyo sa buhay. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. We can find rest in a God where nothing's in a God na lahat ay mapangyayari. Pwede tayong lumapit sa Diyos ng katotohanan. Sa Diyos na hindi nabibigo. Kapit kay Jesus. When you lost everything and nothing has been left to you but your life, give the faith alive. That is your hope. Jesus. Mga kapatid, hindi ko po alam kung anong sitwasyon na kinapapalooban nyo ngayon, kung kaano kabigat ang sitwasyon na yan. But I just want to remind you one thing. We have Jesus on our side. And if every single person surrounding you is telling you that you will never overcome that, you're a failure, don't listen to these people. Sometimes, in the midst of confusion, because of a lot of negative things that you are hearing coming from people, all we need to do is, to cover our ears and to focus here. Hear from your heart. And you will hear nothing but the voice of God. When you're being surrounded by lies, by fabricated information, listen to the truth. Listen to Jesus. Pag dapang-dapa ka na, may magbabangon sa iyo at may maglalabas sa iyo sa isang sitwasyon na hindi mo na kaya. At Diyos na walang imposible. Si Jesus. In the midst of silence, lumapit po tayo sa Panginoon. Umasa tayo ngayon. Ano man ang pinagdadaanan nyo, I am encouraging you. Kay Jesus kayo lumapit because Jesus will never fail you because He never fails. Sabi nga po ng awit, I know Jesus never fails. Jesus never fails. Sabi po ng awit, hindi nabibigo si Jesus at hindi nabibigo sino mang lalapit sa Kanya. Maraming Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob. We are not deserving and we will never be no matter what we do. But we thank you, Jesus Christ, that by just putting our faith in your hands, malaya kami makakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. And thank you, Father God, that you are not keeping this throne unto us. Salamat, ibinukas mo na ang tronong ito at ang tronong ito ay mahabagin that every one of us who's seeking refuge in you can find rest, can find solution, can find a way out of the miserable situation where we are right now. Lord Jesus Christ, as we hear your word, speak to us through your Spirit. Teach us, Father God, to live according to your word.
And if you can say anything in our heart that is not pleasing to you, Lord, take that away from us. Linisin mo kami, Panginoon. Fill our hearts with love. Lord, sometimes the world is teaching us not to love anymore. Minsan pakiramdam namin, talo kami. Minsan pakiramdam namin, mahirap gawin. But Lord, teach us anyway to continue to love. To continue to understand. Na patuloy na maging patient. Na patuloy na umunawa. Panginoong Jesus, patuloy ka na sa gitna ng kaguluhan. Turuan mo kami na pakinggan namin na yan tinig mo. Sa gitna ng kahinaan, patuloy kaming umasa sa iyo. Sa gitna ng kawalan, patuloy na umasa kayo. Sa iyo. Sa gitna ng takot, umasa sa iyo. Sa gitna ng pangamba at sakit, umasa sa iyo. Sa gitna ng wala na kaming magagawa, umasa sa iyo. Sa gitna ng mabigat ang lahat, magtiwala sa iyo at umasa. Sa gitna ng mga pinagdadaanan namin, piliin pa din namin na maniwala na may isang Diyos sa pangalan ni Jesus na kayang tugunan ng lahat ng pinagdadaanan namin. Tama? Tulungan mo po na huwag namin marinig ang kaaway. Sa halip, ang pakinggan at piliin namin ang iyong mga salita. Mga salita mong nagbibigay kalakasan at kalusugan ng katawan. Sino man po na sa pagkakataong ito'y mabigat, nasa mahigpit na pagsubok, yakapin mo po sila. At ipadama mo sa kanila na hindi totoong iniwan mo sila sapagkat may pangako ka. Hindi kita iiwan. Hindi pababayaan man. May isang hindi mag-iiwan. May isang hindi magpapabaya. Si Jesus. Salamat po sa pagdinig ng panalangin ng mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Muli po, sa araw na ito, isang pagpalaya at mapagpalang hapon sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Salamat po sa Panginoon. Alam ko po na tayong lahat ay napagpala ng salita na ating napakinggan. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pag-i-invite ng ating gawain. Gaya po ngayon, Midweek Fellowship. Ginagana po ito 6 to 8 p.m. Siyempre, yung ating Youth Fellowship every Saturday, 5 to 6:30 p.m. At ang ating Sunday Fellowship, huwag po natin kalilimutan, 9 to 11 a.m. At meron din po tayong 2 to 4 p.m. Yan. Siyempre po, pastor natin, mahal natin. Community ang lingkod, mahal natin. Dahil una tayong inibig ng Panginoon, one in love, one in Christ. At siyempre, yung ating pamilya natin, siyempre, huwag po natin kalilimutan, mahal natin. At patuloy po tayong makinig ng salita ng Panginoon para mas lalo po tayong pinatatatag at pinatitibay, getting stronger as love gets deeper. At siyempre po, ang tema po ng taong ito, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa pag-ayo. Purihin po natin ang Panginoon at God bless us all po sa ating lahat.